The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where that Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for the country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Merry Christmas and Happy Three Kings. Alam niyo ba na ito na yung katapusan ng pagkakataon na magbigay ng mga regalo sa mga inaanak, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, at sa mga mahal sa buhay. Sa ibang bansa katulad ng Spain, dito yung pinakamasaya na araw para sa mga bata. Kasi ito yung araw na lumalabas ang nagtatago nilang mga ninong at ninang upang ibigay ang kanilang mga regalo. Kaya sa mga ninong at ninang na hindi pa nagbigay ng mga regalo, magpakita na kayo sa araw na ito. Kasi sa araw na ito din, nagpakita ang tatlong mago, the three kings, sa kanilang paghanap sa hari ng mga Hudyo. Sila ay nakarating ng Jerusalem at nagtanong kung saan ba, saang lugar ipinanganak ang hari. At wala silang ibang tinanungan kundi si Herodes, ang hari ng Jerusalem.
At doon, makikita natin ang reaksyon ng hari. Ang takot ng hari. Kasi alam po natin na itong si Herodes, anyone who threatened his position as a king, he killed kahit yung asawa niya, yung mga anak niya, pinapatay niya kapag makita na sila ay threat sa kaniyang kaharian. Kaya immediately pinatawag niya ang kaniyang mga maalamin na mga sakop at tinanong kung saan ba ang sinasabi. Kaya ito tinuro sa Bethlehem. Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from all shall come a ruler who is to be shepherd my people Israel. So ayan, tinawag niya ang mga mago at nag-usap sila. Pag makita nyo, balik kayo dito upang ako ay sumamba din. Sumamba din sa Kanya. So umalis ang mga bago at nakita nila uli yung star na nakita nila sa silangan. Going to the place where the child was. And they saw the child with Mary and certainly with Joseph. And they prostrated themselves and they offered the gifts that they brought for him, gold, frankincense, and myrrh. Siguro magtatanong tayo kung bakit regalo? Ano ba yung nasa regalo? Oo nga. Bakit tuwing Christmas, we're expecting gifts? We are expecting gifts. Are we the king, the Jews? Certainly not. Pero, nag-expect tayo, nag-aasa tayo ng regalo. Kasi, tuwing Christmas na naman talaga, naghahanda ang mga tao ng regalo na ipamimigay. At siguro, ito yun ang pinanggalingan kung bakit nagbibigay ng regalo. Kaya, masaya tayo kapag may natanggap tayong regalo. Natanggap tayong regalo. Kasi sa regalo na yan, doon natin makita ang pagmamahal. Simbolo ng pagmamahal. Pagmamahal ng nagbibigay. Ng nagbibigay. Kasi kapag magbigay ka ng regalo, kahit mura yung regalo na yan, yun ay nanggaling sa puso mo. At ang regalo na yan ay nagre-represent sa iyo. Kaya kung minsan mahirap maghanap ng regalo eh. Lalong-lalo na kapag ang regalo na yan will represent to yourself. Na kapag nakita ang regalo na yan, maala-ala ka. At yung nakatanggap ng regalo na yan, kapag nalaman ng tumatanggap ng regalo na yun ay regalo na galing sa puso mo, nako, sinasabi nila, may semento purpose. Merong sentimental value. Kaya tinatago yan. Hindi dinidispose. Dahil merong value siya. Kasi nakatatak diyan ang mukha
ng nagbigay. Ayun ang regalo na nanggaling sa puso, nanggaling sa pagmamahal. Kaya kung tingnan natin kung bakit hinahanap ng mga mago itong bata. Kasi itong bata na ito ay siyang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Jesus, the presence of Jesus is God's presence to us. Siya yung pinakamahal na regalo ng Diyos sa atin. You can just imagine, no? Yung Diyos mismo, nagpakatao. Nagpakatao upang tayo ay samahan at upang makita natin ang mukha ng Diyos. Makita natin ang Diyos mismo na siyang bumaba. So dito, makita natin yung value. Makita natin ang halaga ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At ito'y nakikita ng tatlong mago na siya yung maging hari ng mga Hudiyo. Kaya sa maagang panahon, sila ay sumamba sa Kanya. At through the guiding star, ato ba yung guiding star na yon? Sabi nila, sa mga kwento, kumita, o siguro morning star. But then, kapag tingnan natin sa malawakan, hindi lamang sila ang nakakita ng star. Ngunit itong star na ito ay para sa ating lahat. Dahil yung star na ito ay walang iba kundi the star, the light of our faith. Ito yung ilaw ng ating pananampalataya na siya lamang makakita sa pamagitan ng ating pananampalataya. Tayo ay maniniwala sa anak ng Diyos. Maniniwala tayo sa ating Panginoon na nagpakatao upang tayo ay ibalik sa tahanan ng Diyos sa ating Ima. Kaya, persons, we can say, are gifts. Through our Lord Jesus Christ, God became man in order to be given to us. Siya yung regalo ng Diyos sa atin. Siya yung Diyos na naging tao, na pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin dahil siya yung magsisave, magligtas sa atin. Diba? Kung minsan yung mga regalo nakakapagligtas, pagregaluhan ka ng isang sakong bigas, ligtas na yung kakainin mo, yung gutom mo. Regaluhan na ka ng isang basket na groceries, ligtas na yung ulam mo. Diba? So kapag ligtas ka na, mabubuhay ka. Dahil sa regalo na natanggap mo. How much more with our life? Niregaluhan tayo ng Diyos ng Kanyang anak upang bigyan tayo ng buhay, upang iligtas tayo sa kamatayan ng kasalanan. Napakaganda
napakagandang regalo. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili. Kung natanggap natin ang regalo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang kaisa-isang anak, kamahal-mahal na anak, ano naman kaya ang regalo natin sa Kanya? Napag-isip-isipan na ba natin yan? Kung anong regalo natin sa Kanya? May mga New Year resolutions tayo. Siguro, napakaganda na yun ang regalo natin sa Kanya kapag tuparin natin. Tuparin natin. At higit sa lahat, ang maging regalo din natin sa Kanya, yung ating pagmamahal sa mga tao sa paligid natin. Yung pagbigay natin ng dignity sa mga tao. Kasi, kasama sa regalo ng anak ng Diyos, yung bawat isa sa atin ay regalo ng Diyos sa atin. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga anak mo, yung kasintahan mo, yung kaibigan mo, ay regalo lahat ng Diyos. At maaari din natin ibalik sa Kanya ang regalo na ito. I heard this beautiful song that it goes this way. Persons are gift of God to me that come all wrapped so differently, some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gifts. I am a gift from God to me. Do I accept the gift I see? I am a person, and for this reason, a wonderful gift of love. Am I a gift to others too, willingly given for you and you? We are all persons. We are all gifts. So let's make a grand exchange of gifts. Happy Three Kings.